Sabi nila, saka mo lang lubusang malalaman kung gaano kahalaga ang isang tao o bagay kapag ito'y wala na sa'yo. Madalas ay binabaliwala mo lang ang mga bagay na meron ka dahil lagi lang naman silang nandyan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Habang nakaupo sa kanyang mesa ay hindi maiwasan ni Emma ang mapatingin sa labas ng opisina. Naroon si Jack. May dala itong bouquet ng red roses ngunit hindi iyon para sa kanya, kundi para sa mas bata niyang katrabaho na si Wendy. 2 taon na si Wendy sa kumpanya. Iyon rin ang una niyang trabaho mula nang makapagtapos siya ng kolehiyo. Dahil sa kanyang murang edad, malayong malayo ang forma ng kanyang pananamit at pag-aayos kumpara kay Emma. Marahil ay dala na rin ito ng malaking agwat ng kanilang edad at magkaibang prioridad sa buhay. Mula noong magkaanak si Emma at Jack ay hindi na siya gaanong nakakapag-ayos ng kanyang sarili. Pagkagising niya sa umaga ay magluluto at aasikasuhin na ang kanyang anak na si Chloe dahil papasok ito sa paaralan. Pagka-uwi niya naman galing sa opisina ay ganoon din. Magbibihis siya bago magluto. Pagkatapos kumain ay maghuhugas at maglilinis ng kaunti. Tinutulungan niya rin sa paggawa ng takdang aralin si Chloe bago matulog. Sa paglipas ng mga araw ay hindi niya namamalaya na unti-unting nalulosyang ang kanyang itsura, lalo na't wala naman siyang hilig sa pag-aayos. Bihira din siya bumili ng bagong damit dahil mas inuuna niya ang pagsisavings ng pera para sa kinabukasan ni Chloe. Sa halip na tulungan siya ni Jack sa mga gawain ay mas pinili pa nitong pumarty at mambabae. Nagbibigay naman siya ng pera pero maliit na porsyento lamang ito ng kanyang sweldo. 1 taon na ang nakakaraan mula nang mag-divorce sila ni Jack dahil kay Wendy. Pero sa kabila noon, hindi niya maiwasan ang makaramdam ng selo sa tuwing makikita niyang magkasama ang dalawa. Habang iniaabot ni Jack ang bouquet ng red roses kay Wendy ay muli niya naman siyang nakaramdam ng selos. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama ay hindi niya matandaan kung kailan siya huling binigyan ni Jack ng 1 pirasong rosas. Ang mga kaopisina ni Emma at Wendy ay nakasilip rin sa bintana habang nagbubulungan. Ayon sa mga ito, buntis na si Wendy at bilang regalo ay bumili ng bagong bahay si Jack. Ayaw na sanang makarinig ni Emma ng mga detalye tungkol sa kanila pero sa tuwing nagbubulungan ang kanyang mga kaopisina ay hindi niya mapigilang pakinggan ang sinasabi ng mga ito. Hindi niya maikakaila na talagang mahal niya pa rin si Jack sa kabila ng pagtataksil na ginawa nito sa kanya. Kaya naman, sa tuwing makikita niya na masaya ito kasama ang ibang babae ay nasasaktan pa rin siya. Naaalala niya ang mga masasayang sandali noong magkasintahan pa lamang sila. Palagi siyang hinahatid at sinusundo sa trabaho, binibilhan ng mga regalo at kumakain sa restaurant habang masayang nagkukwentuhan. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti nang nagbago ang lahat. Nawalan na ng kulay ang kanilang pagsasama dahil na rin sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan bilang mag-asawa. Sa halip na ayusin ang problema, madalas ay hindi na nila ito napag-uusapan. Noong gabing iyon, pagka-uwi ni Emma sa bahay ay hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit sila iniwan ni Jack at kung bakit nasira ang kanilang pamilya. Dahil sa sama ng loob ay pinalangin niya na sana ay magbago ang isip ni Jack o kaya naman ay may mangyaring masama kay Wendy para bumalik si Jack sa kanila. Ngunit lumipas ang mga araw, linggo at mga buwan ay hindi dumating si Jack. Di nga nagtagal ay hindi na rin pumapasok sa trabaho si Wendy dahil ilang linggo na lamang ay manganganak na siya. Kahit papaano ay nagpapasalamat si Emma sa bagay na ito dahil hindi niya nakailangan pang masaktan tuwing makikita si Jack at Wendy sa labas ng opisina. Isang gabi, habang mag-isang umiinom ng alak ay hindi napigilan ni Emma ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nangungulila pa rin siya sa kanyang asawa. Dahil sa kalasingan ay kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Jack. Gusto niyang marinig ang boses nito kahit sandali lang.
Makalipas ang ilang segundo ay sumagot na nga ito. Hello Jack, hindi ko alam kung papaano ako magiging masaya. Sa tuwing naaalala kita ay nasasaktan pa rin ako. Pabulog na wika ni Emma. Ilang sandali pa ay sumagot naman si Jack at sinabing, huwag mo nang ulitin itong ginawa mo Emma. May bago na akong pamilya at sana ay matanggap mo na yon. Sabay baba ng telepono. Hindi na nakapagsalita pa si Emma. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulo ng kanyang mga luha. Naitanong niya na rin kung bakit ganoon na lamang kadali para kay Jack ang kalimutan sila maging ang kanilang mga pinagsamahan sa loob ng maraming taon. Awa ang kanyang nararamdaman para sa kanyang sarili at kay Chloe. Samantalang pagkamuhi ang nararamdaman niya para kay Jack at Wendy. Noong mga sandaling iyon ay binura niya ang numero ni Jack. Sa wakas ay nagising na siya sa katotohanan na kailangan niya na talagang mag-move on. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi ay nakasalubong niya si Sharon, dati niyang kaklase at malapit na kaibigan. Matagal na silang hindi nagkikita at nagulat ito nang malaman ang nangyari kay Emma at Jack. Ayon kay Sharon, marami pang lalaki na mas karapat dapat kay Emma. Noon pa man ay alam niya ng babaero si Jack. Akala niya ay magtitino na ito noong magkaroon siya ng asawa at anak ngunit mas lalo lamang siyang lumala. Gustong tulungan ni Sharon na makamove on ang kanyang kaibigan. Kaya naman, ang una nilang ginawa ay palitan ang lock ng apartment ni Emma. Isinama niya rin ito sa kanyang hairstylist para sa kanyang transformation. Noong una ay ayaw pumayag ni Emma pero pinilit siya ni Sharon. Ayon rito, kailangan ni Emmang bumangon mula sa pagkabigo at ang dapat niyang gawin ay magpaganda. Hindi para kay Jack kundi para sa kanyang sarili. Bumili rin sila ng mga bagong damit at sapatos na uso at bagay na bagay kay Emma para magmukha itong mas bata sa kanyang edad. Itinoon rin ni Emma ang kanyang atensyon sa trabaho at sa kanyang anak. Kaya naman, noong marinig niya ang chismis tungkol kay Wendy at Jack ay hindi na siya gaanong apektado. Ayon sa mga ito, mula ng mga anak si Wendy ay madalas na ang kanilang pag-aaway. Isang gabi, nagtungo si Emma sa coffee shop kasama si Sharon. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay dumating ang isang lalaki. Medyo may edad na ito pero gwapo at matipuno ang kanyang itsura. Emma, siya nga pala si Andrew, dati kong katrabaho. O siya sige, maiwan ko na kayo para mas makilala niyo pa ang isa't isa. Nakangiting wika ni Sharon sabay tayo at naglakad pa palabas ng coffee shop. Ayon kay Andrew, dati ay mayroon siyang asawa subalit nakahanap ito ng foreigner na boyfriend at mas bata sa kanya. Ibinahagi rin ni Emma ang kanyang kwento na halos kapareho ng kay Andrew. Ang pagkikita nilang iyon ay nasundan pa ng maraming beses. Sinusundo ni Andrew si Emma sa opisina at kapag Sabado at Linggo naman ay nagpupunta sila sa malalayong lugar kasama si Chloe. Mabilis na hulog ang loob ni Emma kay Andrew dahil noon niya lamang ulit naramdaman ang pag-aalaga at pagmamahal na hinahanap niya kay Jack sa loob ng maraming taon. Makalipas ang kalahating taon nilang relasyon ay nagpakasal na sina Emma at Andrew. Naging simple lamang ang selebrasyon pero punong-puno ng pagmamahal. Isang gabi, habang nagluluto si Emma ay narinig niya na parang mayroong nagbubukas ng pinto. Sinilip niya kung sino iyon at nagulat siya nang makita si Jack. Pinagbuksan niya ito ng pinto at tuloy-tuloy namang pumasok si Jack. Napatulala siya nang makita kung gaano kalaki ang ipinagbago ni Emma. Hindi ko akalain na mas gumanda ka ngayon, wika nito. Mas nakabuti sa akin nung iniwan mo kami. Nabawasan ang stress ko at mas nagkaoras ako sa aking sarili. Sagot naman ni Emma. Ilang sandali pa nga ay ipinagtapat ni Jack ang dahilan kung bakit siya naroon. Ayon sa kanya, naiirita na siya kay Wendy. Araw-araw silang nag-aaway dahil panay ang demand at utos nito sa kanya. Naiirita na rin siya sa kakaiyak ng bata kaya napagpasya niya nang bumalik sa piling ni Emma. Ngunit, ayon kay Emma, huli na ang lahat. Dahil mayroon na siyang bagong asawa na mahal niya at hinding-hindi niya ipagpapalit. Matapos marinig ang mga salitang iyon ay lumabas na si Jack. Isinara ang pinto at hindi na muling bumalik pa.
Sa Emma naman ay ipinagpatuloy ang kanyang pagluluto. Mula noong araw na iyon ay namuhay siya ng masaya kasama si Andrew at Chloe. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.